Kaso yung mga kasiklat na ito, nag-marinate na po tayo no, ng ating pork chop na siguro 1 hour lang itong naka-marinate sa toyo lang. May konting sibuyas, bawang, konting paminta, kalamansi. Yun na, pas konting magic sarap pala, no? Usually, pagluluto naman itong pork chop or pork steak, halos pare-parehas naman ho yan. Kanya-kanyang style, siyempre, kanya-kanyang pagandahan ng presentation, pero halos pare-parehas lang din po talaga. Ang pinagkaiba lang nito, yung dami na ingredients nung inilalagay nung nagluluto. Yun ang po lang talagang pagkakaiba nito. Sa lasa lang kaya lang, syempre, hindi nyo naman matitikman. So, dinadaan na lang ho talaga sa mga presentation. Kaya, tara po, umpisa na po natin. So, yan, mag-start na ho tayo. Piprito na natin yung pork chop na ating minarinate. So, subukan na lagi na tayo maglagay ng mantika kasi non-stick naman to, non-stick pan. Piprito lang muna natin bagyak ang ating pork chop. Kasi, ruwin yan, masyado tayong gagamit ng mantika. Kasi lalabas, yung alam mo yung taba, may mantika na yung sarili. Ba, papansin niyo ba? Kung non-stick naman o non-sticky pa naman ang gamit nyo, huwag kayong mag-worry. Okay na yan, kahit walang mantika yan. At least makakalis tayo na, pagkonsumo ng may mantika na pagkain, di ba? Inaalala nga po para at least naman siguro di na, tama na muna itong 3, no? Kasi hindi kasi yung 5. So, ayan na lang muna, no? Tingnan lang natin sa, pumalapsan ng konti, nabubulir pa, no? Basta yung maging pula lang yung kabilang side bago natin balik na rin. Much later. So, yun, check po na natin yun, no? Bigla ako nagkaroon ng takip, no? Vintage yan. Kung sino na lang may takip na ganyan. Bihira na, no? Natin yan. Binasay naman. O, tinan mo, lumbasan naman yung juice niya. Mapiprito na siya dahil nga may tabanga. Ano din natin, ating vintage sa pansit. Jobs yan. Meron pa kayo yan. Kami na meron yan, boy. So, after, mga ilang minuto ulit. Ano lang, 5 minutes to 10 minutes. So, tignan nyo rin, diba? Basta yan, ang init nito, ang lakas ng apoy nito ay naglalaban sa gitna. Now, medium heat at low heat. Hindi ko nalakuha ng tao doon. Basta yung gitna, ganun lang kalakas ang apoy. Yan, tignan ulit natin. No, konti pa. Konti kembot pa. Tingnan mo, medyo pumula na tayo. Pero ako bilang side konting kembot. Tanulin natin. Yan mo, may na mga 3 minutes lang. Uunin lang natin. Yan, aside muna natin yan. Look at that. Makita niyo ba? Medyo malabo ba ang aking ilang? Wala kasi yung ilaw. Makasa lang tayo sa araw. Mga kasitlas. Para tikid ko rin dito. Kaso medyo dumidili na dito sa aming lugar. Nakakalimutan ko pala. Sorry naman. Nakakalimutan ko, iprito muna yung sibuyas. Prito lang natin siya ng ilang segundo ba? Papupulay lang na konti. Nakakalimutan ko sorry naman ito. Nambalik ka rin mo na pula agad, diba? Prito lang ng konti, ayos na yan. Ito lang ang mahirap pagka ng steak talaga Ang dulas masyado. Hirap ang sarili ko na. Natin siya may baliktad ng maayos. Yan. Hindi na segundo lang. Ayos na yan ilang na. Hindi naman masyado kailangan pretong-preto. Set aside muna natin. Tapos yung natira pa natin dalawang pork chop ang ating ipiprito.
Sana lang magkasya. Madilim na guys. Kasi paulan na rito, pasensya na kayo. Muli yun nga, kaya may nainga. Nasa likod kasi ako ng bahay, kaya may marinig yun. Ano ng aso, huli ng ibon, meron ng bibigyo ko. Tapos lalagyan natin pinagmarinitan. Yan. Yun. Pura man rode. Tapos adwatan lang tayo. Mura mga 1.5 cup kasi palalambutin natin. Saka rin tayo magdagdag ng mga ano dyan. Iba pa ingredients pag maalat, maasim, Yan. So bago natin iwanan maya. Kasi nga palalambutin muna natin itong pork chop. Alam niyo naman ang pork chop medyo matagal palambutin to. Hindi tulad ng liempo, di ba? Yan, tikman muna natin bago natin iwanan siya. Tulad ng pang-iiwan ng boyfriend mo sa'yo. May ganon. Tikman natin kung ano. Dapat pag hiniwan natin ganyan, pag pinalalambot na, dapat ayos na yung lasa. Ayos na. Pagilo tayo ng konting oyster. Nga pala, meron ako i-reveal nga pala. Meron akong sinabi kanina. Meron ako hindi nasabi kanina. Yung aking mga ingredients na pang marinate. Ang secret ko dito, pagkapos na kayo sa kalamansi, pwede kayong gumamit na sinigang mix. Try nyo. Kakaibang lasa nun. Pag-in case lang na pero kung marami naman kayo, kalamansi, wag nyo nang lagyan. Ako lang kasi, dahil nga mahal ang kalamansi ngayon dito sa amin. Actually, yung aking mga tanim na kalamansi, wala ng bunga. Kaya naglagay tayo dito ng konting sinigang mix. Kaya, naririnig na yung patak ng ulan. Ay, mapuro, day. Buti na lang, may bubong tayo. Pupo naman. Doon, ayos lang lasa. So, iwanan na lang natin to, no? Kalambutin na lang natin siya. Balikan natin siya maya-maya. Asan muna natin. Diyan na talaga. Ang gumigay na ang kulang. Lagyan muna natin to sibuyas. Bago makalimutan. Tawag na sat dito eh. Tapos nakalimutan ko yung ating sibuyas. Yan. Pakluin lang natin ng konti yan. Kasi ito magdadala ng panis pag hindi masyado kumuluto ng maayos. Tikman uli natin yung lasa naman. So, maalat baga, maasim baga, di ba? Yun mo. Titikman natin yung mantika. Boy! Ayos na sa akin. Lasa, sorry. Ayos na sa akin yung lasa. Konting kululan natin yung sibuyas. So, yun nga yung sinasabi ko. Pag kumain kayo ng mga mamantikang pagkain, kumari, inumin ng tubig, yung mainit-init, yung kaya nyo, hindi yung medyo maligam-gam. Kasi, pag medyo maligam, basta yung medyo mainit talaga, parang, malamig rin ako, sa kaping mainit. Alam niya, yung kaya nyo naman siyang inumin, pero mainit siya. Siyempre maligam-gam, kaya mo inumin mo. Nang sa ganon, hindi namumuy ang mantika sa ating katawan. Lalo na sa mga may edad dyan. Pag kumain kayo ng mga ganitong mamantika, ang inumin nyo na lang, mainit-init na tubig. Tapos mag-ano lang kayo, pineapple. Yan, after 2 minutes na nga nakaraan. Tama kami. Tatayin na natin. Tikman muna natin. Kauling pagkakatang. Kahit matitipan natin siya pag kinain. Gusto ko lang tinitikman bago siya isorb. Ayos na lasa. Okay na po yan. Mamamatay kasing Dick George. Tara, kain na tayo. Maraming salamat po and please subscribe to my channel. Please share, like, and comment down below. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye!